Alright, here we go. Welcome back to my channel. Here's your boy Forex Noipy. And today, pag-uusapan natin ay walang iba kundi gold. Sa panahon ngayon, nakikita nyo, gold is plummeting. It's dropping. And ano nga bang dahilan? Bakit ito nagde-drop at this very moment? Or at least at this season? Ano ba nangyayari? Di naman kalakasan ng DXY, XAU-USD yan, di ba? Maraming nag-iisip kasi na linear ang approach natin sa gold. Pero today, malalaman nyo kung anong nangyayari. So, before we go, please, intro muna. Alright, welcome back to my channel. My name is Forex Noipy and I'm a fundamental trader, and on this channel I help people to become profitable trader as well by knowing how fundamentals work. So stay tuned, like, subscribe, and comment down below for any questions you will have all across the video. Okay? So simulan na natin. Sabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang gold. Okay? Lahat ng tao, tinitingnan ng gold. Ang daming traders na mahilig sa gold. Siguro dahil sa volatility nito, mabilis ang galaw, konting utot, pera agad, 'di ba? Pero ang mga professional traders, mga kanoypi, bonds muna ang tinitingnan, ang binabantayan. Kapag naiintindihan mo ang bond market, madalas mauunahan mo pa ang galaw ng gold. Okay, so today, pag-uusapan natin in this short video, hindi ko na pahabain kung paano natin or paano connected ang bonds at gold. Okay, at bakit importante ito sa mga fundamental traders. Okay, so hindi lang kasi ito tungkol sa news. Okay, ito ay tungkol sa data, tungkol sa yields, inflation, at ang galaw ng Federal Reserves. Okay? Yun. So, ano nga ba ang bonds? Okay, pag-usapan muna natin ito ng mabilis, no? Ano ang bonds? Ang bonds ay parang utang ng gobyerno. Okay? Kapag bumili ang investors ng US Treasury bonds, yun ang tawag US Treasury bonds, pinapautang nila ang gobyerno, kapalit ay interest. Okay? Ang pinaka-importante dito ay ang tinatawag nating yield. Okay? Lalo na ang US 10-year Treasury yield. Ito yun, yung US 10Y. Makikita mo yan sa chart, mga kanoypi. In fact, if I go here on this chart, just type in US 10Y, makikita nyo, yan yun. Okay, as you see, it's above the 200 EMA, which means it's uptrend. Okay? So, ayan ang bond, sa madaling sabi. Okay? So, bakit nga ba importante ang bonds? Okay? Kapag tumataas ang bond yields, ibig sabihin, mas mataas ang return na pwedeng kitain ng investors sa mga safe assets. Okay? So ngayon, kung makikita nyo, kung makiki-zoom nito, itong part na to, yung 4.4%. Makiki-zoom yan. Kung makikita nyo, currently, ang bond yields ay at 4.45%. Okay? Yan yung return ng mga investors whenever they purchase US Treasury bonds. Okay? Like I said kanina, kapag tumataas ang bond yields, which is ito sa harap natin, it's trending up, ibig sabihin, mas mataas ang return na pwedeng kitain ng investors sa safe asset. Kapag bumababa naman ng yields, ibig sabihin, humihina ang returns ng bonds. Okay? So, tanong, Kanoypi, paano nga ba
naapektuhan ang gold. Okay? Ang gold, pag bumili ka niyan, wala kang binabayarang interest. Okay? Walang nagbabayad ng interest sa'yo. Diba? Gold para lang kasi ang parking lot eh. If you want a safe haven asset, go buy gold. Pero if you buy gold, you have no assurance that your gold price is gonna go up. Diba? Unlike sa US Treasury bonds, if you do, you have an assurance of a return in the money that you purchased or that you invested on. Okay? Ang gold, walang binabayarang interest dyan. Kaya kapag nakipag-compete ito sa bond yields, kapag mas mataas ang bond yields, mas attractive ang bonds kesa sa gold. Mas maraming investors ang lumilipat sa interest-bearing asset kesa sa gold. Diba? Kapag mataas ang bonds, kadalasan, hindi palagi, pero kadalasan, humihina ang gold. Okay? Kapag bumababa naman ang yields, mas attractive ang gold. Ang investors naghahanap kung saan nila ipapark yung pera nila, kung saan sila naghahanap ng store of value kung tawagin. Okay? Pag bumababa ang yields, katulad ng sabi ko, mas attractive ang gold, which means mas madalas umaakyat ang presyo ng gold. Okay, yun. Maraming dahilan na pwede mong imbentuhin, pero that's what it is right now. Okay? So, ang mas importanteng tinitingnan natin is ito, real yields ang kung tawagin. Hindi lang nominal yields ang tinitingnan ng isang professional trader. Mas importante ang real yields. Ano nga ba ang real yields? The real yields is computed as yield minus inflation. Siyempre, kailangan mong i-factor yung inflation dito kasi kung may interest ka pero yung inflation rate mo naman is the same lang ng i-interestin mo, edi mag-negate lang yon. Kaya nga panalong-panalo bangko kasi ang bangko, the normal bank we have, they get what? They give what? 0.65% per annum on interest rate. Diba? Napakalaki ng kinikita ng bangko sa mga perang pinapark natin doon. Okay? Kaya kapag mas mabilis tumaas ang inflation kesa sa yields, bumabagsak ang real yields. Yan ang mga isa sa mga dahilan kung bakit magiging bullish ang gold. Okay? Again tumataas ang inflation. Pag tumaas ang inflation, dahil ang formula nga niya ay bond yield minus inflation, babagsak ang real yields. Pag bumagsak ang real yields, tataas ngayon ang gold. Kasi nga, doon nagpapark ang pera. Okay? Any questions? Pag may tanong kayo, comment mo dyan. Sasagutin natin yan. Gusto mo sagutin pa natin ang video. Okay? Alright. Next. Safe haven flows. Okay? Ngayon, may meron tayong tinatawag na fear and safe haven flows. Safe haven flows. Kapag may gera or recession fears, banking crisis, or any geopolitical tensions, ganito ang ginagawa ng investors. Bumibili sila ng bonds for safety. Ano bang meron ngayon? Sabihin nyo, ano meron ngayon? Diba, sabi ko lang sa previous video ko, yung Strait of Hormuz. We have a geopolitical tension. So, anong ginawa ng investors? Bumili ng bonds. Kasi that's what protects their money. Remember, institutional traders, they're there to make money. So, that's what they do. May bili sila ng bonds. Then, investors, bumibili rin ng gold for protection. Kaya nakikita nyo, pag mayroong mga conflict, geopolitical conflict or war, tumataas ang gold Pero hindi palagi. Diba? Hindi natin yun masasabi. It depends on where the market flow is, where the smart money goes. Kaya, we wait and react
look at the data. Let's look at COT, commitment of traders, saan nagpupuntahan. Is it on the bonds or is it in gold? Saan? Doon natin titingnan yon. Okay? Kaya minsan, mapapansin mo, parehong tumataas ang gold at bonds. Because of these things. Right? May gera, recession fears. Right? Kasi doon nila pinapark yung mga pera nila. Ayaw nilang pumunta sa dollar. Ayaw nilang pumunta sa currencies. Okay? Sana malinaw yan. Okay? Sana malinaw. Again, kung may tanong ka, comment mo dyan kung may tanong ka. Sagutin natin. Okay. Next, let's look at Federal Reserve. Federal Reserve is yung Bangko Sentral yan ng US. They call it Federal Reserves. Anong connection nito? Malaking factor ang Federal Reserve sa galaw ng bond yields. Okay? Kapag hawkish ang Fed, nagtataas ang interest rate. Okay? Sa US, nagtataas ang interest rate. Ngayon, kapag hawkish ang Fed at nagtaas ang interest rate, tumataas din ang yields. Lumalakas ang dollars. Kasi, doon tataas yung kikitain nila sa taas yung interest rate So, ganun ang kalahinatnan yan. Usually, pag may ganun, kukuhanin ngayon yung pera sa gold. Ililipat nila ngayon sa yields or sa DXY, sa dollar. Okay? Pag hawkish ang Fed. Ngayon, kapag dovish naman ang Fed, kukunin nila yung pera, ilalagay nila ngayon sa gold or some other assets. Basta bababa ang yield at hihina ang dollar. Okay? It's not always the case, but majority of the time, that's what happens. Pag dovish ang Fed, bumababa ang yields, humihina ang dollar. Kaya yung mga FOMC meetings na ayaw nyong basahin, simulan nyo nang gawin. Kasi doon natin nakikita, doon natin malalaman kung anong mas potential na gawin ng market. Okay? Okay, so next. Ano-ano ang economic data na dapat nating bantayan? Ito yon. As a fundamental trader, kung ikaw ay talagang aspiring fundamental traders, given everything that I said earlier, no? Bantayan nyo CPI inflation. Non-farm payroll. Yung non-farm payroll na yan, sa social media, mas sumisikat pa yan dahil sa mga machine gun traders, yung mga nagbabaril ng 0.001 na 0.01 lot size sa gold. That doesn't make sense. Wag ganun. Use it wisely. Use it in the right way. GDP growth. Also, yan. Bantayan nyo yan. Kasi that's the economic growth Diba? Bantayan nyo yung mga Federal Reserve speeches. Lalong-lalo na yung US 10Y because that's the treasury yield and then the dollar index. Ayan ang mga indicator, Kanoypi. Hindi yung mga putragis na FPG, order block, RSI. Those are indicators, yes. But fundamentally, this is the most powerful indicator that you could ever have in your trading career. Once you understand all of this, I kid you not, profitability consistently all the way. Okay? Bigyan kita ng madaling simple trading framework para sa iyo to, ha? Bago tayo magtapos. Tandaan mo, pag tumataas ang yield, plus tumataas din ang dollar. Usually, hindi all the time, but usually, bearish ang gold. Patunayan natin yan. Tingnan natin yung chart. Okay, punta tayo sa... Ito na yung yield, ha? Kita nyo naman, uptrend yan. O, tingnan natin yung DXY. Right now, the DXY is above the 200 moving average right now. Okay, if we just look at this on a daily time frame, we are indeed seeing a trend line, right? Which kind of signifies that it's a strong dollar. Okay, right now to above 200 average, 200 exponential moving average. We're seeing a lower high. We don't know if it's gonna break 99 or 100, but if it does, that's a good confluence. Pero yun ang sinasabi ko.
rising yields, nakita na natin, US 10Y is rising, strong dollar, dollar is also rising. Let's look at gold. This is what gold looks like. On this term right here, kitang-kita na natin, it's going down, right? Not convincingly, because again, the 200 EMA is still holding at the moment, pero that goes to show that I'm right in here. Okay? Falling yields. But falling yields is equivalent to strong bullish environment for gold. Okay? That alone speaks a lot when you talk about fundamentals. Aralin nyo lang to. Kung gusto nyo panoorin ulit yung video, by all means, go ahead. Kung may tanong naman kayo, tanong nyo dyan. Ngayon, kung gusto nyo akong makausap ng para mas may klaruhin kayo, andyan din sa description yung link sa Discord channel community natin. Pumasok kayo doon, tas i-PM nyo ako as long as it's panggabi, kaya kong sagutin yan. Okay, you can ask the people in our community. I can always make time to talk to you to be able to explain how fundamentals work and if you have any questions. Okay? Alright. So ngayon, after all of these that we've learned today, final message ko sa inyo, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga traders ay puro headlines lang ang pinapakinggan. Huwag ganon, Kanoy P. Ang professional traders, nakafocus yan sa data. Watch the bond market. Watch inflation. Watch the Feds. Current events, they only create noise. Data creates direction. Okay? So, kung mga Kanoy P, bago tayo magtapos, kung natutuwa ka naman sa pinapanood mo ngayon, baka naman, pwede ka naman mag-subscribe. Follow mo ako sa TikTok, sa Facebook din. Follow ka. Nandun sa description ang all the information you need. Okay? Paluin mo ng paluin. Follow mo ko. Okay. Maraming salamat, Kanoy P, sa panonood. I will see you on the next video.